Ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Okay mga bata, pila na kayo. Pila na kayo ng maayos. Programang supplemental feeding program ng pamahalaan. Sagot sa kumakalam na sikmura o pantawid gutom lang. Ilan yung mga hindi nabigyan? Ilan kayo? Madami? Oo, nagkulang. Yung mga tira-tira nila. Oo. Ilan ho? Ilan ang ilang piraso? Tatlo. Mga testigong nagsiwalat ng mga umano'y dayaan noong eleksyon. Paano pinangangalagaan? Palipat-lipat, hindi lang makapaghanap buhay. Sino yung nasa likod mo, maya-maya titigil, pati sa taas titingin, baka ganon ang buhay ko ngayon. Mga produktong made in Korea, bagong banta sa negosyong Pinoy. I am not against investment na pumasok dito, hindi kaya ng Pilipino, but ang concern ko lang ay yung maliliit because it is affecting ng mga negosyo na kayang-kaya ng Pilipino. Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala sa Reporter's Notebook. Made in China noon, made in Korea ngayon. Sa report ni Lala Roque, alamin kung banta sa mga maliliit na negosyanteng Pinoy ang paglago ng negosyong Koreano. Sapatos, cosmetics, sasakyan, at kung ano-ano pa. Walang dudang ang Pilipinas. Tinamaan na ng tinatawag na Korean Wave o ang paglaganap ng popularidad ng kulturang Koreano. Pero sa pag-agos nito, nakabubuti o nakasasama ba sa mga maliliit na negosyanteng Pilipino? Kilalang bagsakan ng mga murang produkto ang Divisoria. Kung nooy mga gamit na made in China ang nangunguna, ngayon, binabaha na rin ng mga produktong Koreano. Ano to, silver? Korean silver lang po siya. So, swak na swak sa budget. Yes. Yung local natin, mahal, hindi kaya ng budget. Dito, marami pang magagandang disenyo, tapos mura pa. Kayang-kaya. Dito sa tindahan na to, puro made in Korea ang mga gamit. Mula sa bag, damit, sapatos, pati accessories. Pero hindi Koreano ang may-ari, kundi mga Pilipino. Sampung taon nang nasa negosyo ng paggawaan ng garments ang mag-asawang Vio at Open. Wala raw silang magawa kundi ang sumabay sa agos. Kaya imbis na Pinoy products, mga produktong Koreano ang kanilang inilalako. So basically, parang pag ito ginawa sa Pilipinas, doble halos. Kasi mahal Labor, tsaka ang tela. Kulang daw ang suporta sa tulad nilang maliliit na factory owner. Hinaing nila, tila agrabyado ang mga negosyanteng Pilipino sa sariling bansa dahil sa pagdagsa ng mga dayuhang produkto. Pilipino ako, Pilipinas to. Natural, mas gusto ko naman tangkilikin natin yung sariling product natin. Pero alam mo yun, we have to survive. Ayon kay Jesus Aranza ng Federation of Philippine Industries, maluwag ang sistema sa pagdagsa ng mga produktong dayuhan. Marami sa mga produktong galing ibang bansa, kabilang ang Korea ang nakakalusot ng di napapatawa ng karampatang buwis. Ang balita ko, papasok dito may dala. Yung parang informal entry na, dala-dala niya, pakabenta, balik uli. For every product na nabili, na foreign product, kapalit din isang produkto ng Pilipino yan. Sa kanilang pinakahuling operasyon, may mga nasabat na smuggled goods mula Korea. It's not a one-on-one thing. Pag naapektuhan ng damit natin sa lokal, ang nawawala, trabaho. So, there is a ripple effect sa ganung nawawala sa ating mga kababayan. Dito sa isang bahagi ng Makati, natagpuan namin ang mistulang isang mini Korea kung saan merong tindahan, restaurant, grocery, video shop, maging parlor at karamihan sa kanilang mga empleyado, Pilipino. Pero paano nga ba ito makaka-epekto sa mga Pilipino, lalo na sa kanilang mga negosyo?
Mahigit 20 taon nang naninirahan sa Pilipinas si Mr. Kim, isang Korean national. Wala na raw siyang balak umalis pa ng bansa. Nagmamay-ari siya ng grocery store sa Makati. 10 Pilipino ang kanyang empleyado. Paniwala niya, hindi siya kakompetensya sa negosyo. Actually, Korean item is only for the Korean people, not compete the Filipino. The other side, there is no those kind of item. Only Korean grocery. Ang mag-asawang Han naman, nagpapatakbo ng isang Korean restaurant. Wala na rin daw silang balak umalis pa ng Pilipinas, lalo pat nabigyan na sila ng retirement visa, kung saan maaari silang legal na magnegosyo sa bansa. How was the process? Is it easy? Is it hard? How did you get that? It's not very difficult. It's only 10-day processing. Yeah, before it's very difficult to get the visa, but now it's very easy. Patuloy ang paghikayat ng pagpasok ng negosyo mula sa mga Koreano ng Department of Trade and Industry. Mas malaki raw ang benepisyo rito ng mga Pilipino, lalo't kung di pa raw kaya ng mga Pinoy makipagsabayan sa negosyo. We expect, of course, with this continuous development, we expect more and more of their products coming in because of the demand now for this cheaper priced products. Pero para sa Federation of Philippine Industries, higit na dapat bigyan proteksyon at suporta ang mga maliliit na mamumuhunang Pilipino. I am not against investment na pumasok dito, hindi kaya ng Pilipino o kaya mayroong transfer of technology, no? About shipbuilding. But ang concern ko lang ay yung maliliit because it is affecting ng mga negosyo na kayang-kaya ng Pilipino. Kasabay ng pagbugso ng Korean Wave, ang pagdagsa ng mga Korean national na dumarating sa bansa. This migration of Koreans to the Philippines is prompted by prosperity because the middle class in Korea has now expanded. So it's easier for the middle class to send their families here to learn English and to travel. Taon-taon, dumarami ang bilang ng mga Koreanong dumarating sa Pilipinas. Noong nakaraang taon, lumampas na sa 250,000 ang bilang nila. Nauuna rin ang Korea sa pinakamaraming dayuhang nagpapa-extend ng visa sa Pilipinas. Sa tumataas nilang bilang, ang ilan sa kanila mga illegal o undocumented, pero nakakapagnegosyo pa rin sila ng malaya. Aminado ang Bureau of Immigration na sa dami ng mga dayuhang dumarating sa bansa, hirap silang matutukan ng husto ang pag-monitor ng mga overstaying o illegal na naninirahan dito. Ang immigration is composed only of less than 1,000 employees nationwide. So, i-divide mo yan sa islands natin, kahit lagyan natin tig sa 10 bawat isa, kukulangin na kami. So, ang concentration na lang namin is yung mga lugar na katulad nitong lalakaran namin ngayon, na kung saan sila ay nagtitipon-tipon at nagtatayo ng kanya-kanya mga hanap buhay. Sumama kami sa operasyon na isinagawa ng Bureau of Immigration sa Leverisa, Pasay noong Sabado. Dito, inisa-isa ang mga establishmento ng mga Koreano. Holding an EAP alien employment permit without 90 visa, meaning you are working without a proper immigration document. You own this before. Hindi ako. Siya, ikaw naghitik mo na ako sa Documents, immigration. Passport. Yeah. Okay. We have to invite you to the office if you cannot show us your documents. Okay? Dito sa isinasagawang operasyon ng Bureau of Immigration sa Leverisa, Pasay, nadiskubring maraming mga negosyante Koreano na may maliliit na negosyo ang may questionable dokumento. Ito ngang tindahan nito ang may-aring Koreano ni walang mapakitang kahit anumang dokumento. Kaya ang dalawang Koreanong ito sa kulungan na idiniretso. Karamihan naman din sa ating mga nakalap na dokumento, nakita natin na yung kanilang mga maliliit na negosyo ay pinapangalan nila sa Pilipino na pwede rin silang managot sa anti-dumping law natin. Sa ilalim ng Retail Trade Liberalization Act,
Ipinagbabawal ang direktang pagbebenta ng mga dayuhan ng anumang produkto kung walang kapital na mula 25 billion hanggang $200 million o aabot ng bilyong-bilyong piso. Marahil walang problema sa pag-aasam ng pamahalaan na mang-engganyo ng mga dayuhan para sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Pero marapat na maging kasabay nito ang masusing pagbabantay ng pamahalaan sa pagsunod ng mga dayuhan sa mga panuntunan, maging ang pagbibigay ng kasing sigasig na suporta sa maliliit na negosyong Pilipino. Ako si Lala Roque at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Binigyan kami ng listahan, Kudego. Binigyan kami, tapos yan, ang isulat mo, ito na ilagay mo ng number 1, ito ilagay mo ng number 2, si Singson, pati si Pichay. Dami nang lumabas. Di lang naman ako ang lumabas eh. May nagawa ba? Naglakas loob sila para ibulgar ang umano'y naganap na dayaan nung nakaraang eleksyon. Pero ang naging kabayaran sa kanilang revelasyon, buhay at kaligtasan. Paano nga ba pinangangalagaan ng mga kinaukulan ang seguridad ng mga lumalantad na testigo? Mahigit isang buwan na nakakalipas ng una niyang isiwalat sa grupong Lente ang mga umano'y dayang naganap sa eleksyon sa Maguindanao. Sa kanyang paglabas na unang inilathala sa mga pahayagan, ibinulgar niya mga sinasabing pandudoktor ng mga dokumento ng eleksyon sa probinsya. Sa harap ng nangyaring pagpatay at pagdukot sa ilang guro na nagsalita sa mga umano'y dayaan, lakas loob na humarap sa akin si Bay. Di niya tunay na pangalan. Sensya talaga ako sa lahat ng mga tao. Ako simula pala, ayoko na talaga yung ginagawa ko. Pero wala na tayong magagawa doon kasi napilitan tayo. Bakas ang takot ni Bay habang nagpapatuloy ang aking interview sa kanya, lalo na tuwing may dumidikit na mga sasakyan. Alis tayo. Alis tayo. Alis tayo. Alis na tayo, labas tayo. Malaki ang pangamba ni Bay para sa kanyang buhay. Isa rin daw kasi siya sa mga gurong nag-deliver ng 0 votes para kay FPJ noong 2004. At nitong katatapos na eleksyon ng Mayo, muli raw silang kinasangkapan. Labag man sa kalooban, wala raw silang nagawa dahil sa matinding takot. Binigyan kami ng listahan. Kudego. Binigyan kami, tapos yan, ang isulat mo, ito na ilagay mo ng number 1, ito ilagay mo ng number 2, si Singson, pati si Pichay. Na siyempre kami sumunod, unalangan, ipalit namin yung buhay namin para lang, sa takot. Ano tong part na to? Maraming dokumentong ipinakita si Bay sa akin. Kabilang dito ang mga blankong Official Receipt of Election Returns, blankong Certificate of Votes, at ang kanyang appointment papers bilang miyembro ng Board of Election Inspectors sa kanyang presinto. Ang mga blankong dokumento ang siyang sinusulatan ng bilang ng mga boto at siyang kokopyahin sa mga ER. Tuwing matatapos ang eleksyon, dapat ay sinusoli din ang mga ito. Pero dahil diniretso na umano sa mga election returns ang bilang ng mga boto, hindi na ito nagamit. Ngayon, ito ang isa sa mga patunay ni Bay na hindi nagkaroon ng bilangan. Pero wala raw muna siyang balak na lumantad, lalo pat nakita niya nangyari sa mga nauna ng lumantad na whistleblower. Kawawa naman yung pamilya kapag hindi masunod sa kanila kasi sigurado papatayin yan nila. Alam mo naman, hindi lang hindi lang magpatay na baril, yung sinso, yung pinatay na talaga, pinupugutan ng ulo. Yun ang kinatatakutan. June 9, 2007, nang patayin si Musa Dimasitsing, isang district school supervisor sa Maguindanao. Tulad ni Bay, saksi rin umano si Dimasitsing sa sinasabing dayaan sa eleksyon. Inalam namin ang estado ng kaso ni Dimasitsing sa pulisya. Mga cartographic sketch ng suspect ang kanilang inilabas. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang mga salarin sa nangyaring pagpatay.
Ayon sa Lente, isang grupong nagbantay sa naganap na eleksyon, malaki ang epekto ng pagpatay kay Dimasiit Singh at pananakot sa iba pang lumalabas na whistleblower. Yung mga guro, tinitingnan rin nila. Meron bang gagawin ang COMELEC sa incident nung pagkamatay ni Dimasiit Singh? Yung sa 2 guro na basta na lang nawala. Anong ginagawa ng COMELEC ngayon? Kung walang ginagawang COMELEC, bakit pa sila lalabas? Bakit pa nila ipapahamak yung sarili nila, pati na rin yung kanilang mga pamilya? Pero ibang paninindigan ng Commission on Elections, wala raw basihan para imbestigahan ang mga nangyari sa mga whistleblower dahil hindi pa raw ito napapatunayan. Kahit na mga naging kapalit ng mga testimonyang ito, kapahamakan sa buhay ng mga lumantad na whistleblower. Yun na naman that is a hearsay as far as we are concerned because nothing was brought to us. And we are not supposed to investigate each and everything that comes out in the newspapers. We will be spending so much time for that para kami naghahanap ng karayom sa haystack, di ba? Mistulang kriminal ang buhay ngayon ni Ruel. Wala raw ginawang krimen pero tila isa siya ngayong pugante dahil siya'y patago-tago. Abnormal. Palipat-lipat. Di na makapaghanap buhay. Sino yung katabi mo? Sino yung nasa harap mo? Sino yung nasa likod mo? Maya-maya titigil. Titingin sa likuran. Baka may nakasunod. Pati sa taas, titingin. Baka ganon ang buhay ko ngayon. Kasama raw siya ng 2 pang guro nang dukutin sila sa Cebu. Halos 3 linggo na nakakalipas. Papunta sila sa Maynila para tumistigo sa mga umano'y dayaan sa eleksyon nang mangyari ang pagdukot. May dumating din na 3 katao sa likuran namin kasi 6 sila lahat. Pinasakay na kami kaagad sa 2 sasakyan. 2 kasing sasakyan yung yung mga teachers doon sa isang sasakyan, ako naman hiniwalay. Pero ayon sa pulisya, hindi pa makumpirma ang naturang pagdukot. Mula noon, hindi na raw niya muling nakita ang 2 guro, pero naniniwala pa rin siyang buhay pa ang mga ito. Pinakawalan man daw siya matapos ang insidente, hindi naman natigil ang mga banta sa kanyang buhay. Hindi raw nila ako titigilan hanggat hindi ako malagyan ng cross sa ulo ko. Yan ang take sa akin. Ganun din ang sinabi sa akin nung tinawagan ako nila sa telepono. Nagsabi lang sila, alam raw nila kung nasaan ang anak ko. Walang kumpiyansa si Ruel sa pamahalaan na pangangalagaan ng kaligtasan ng mga tulad nila. Pinoprotektahan nila. Ang dami nang lumabas. Hindi lang naman ako ang lumabas eh. Hindi lang naman sa Maguindanao, kahit sa ibang lugar, kahit sa bayan, meron na. May nagawa ba ang pumili? Maaring ipasok sana sa Witness Protection Program ang mga tulad ni Ruel. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng ligtas sa tirahan at sapat na tulong pinansyal ang isang testigo. I was planning to confer with the Secretary of Justice, Raul Gonzalez, and request him to provide witness protection to them. Pero giit ng COMELEC, walang lumalantad o lumalapit sa kanila. But they refuse to even talk with us. See? Kailangan din daw munang dumaan sa butas ng karayo ang isang whistleblower bago maipasok sa protection program. But we do not know whether he is guilty or not. We might be protecting somebody who is himself guilty. We have to examine the qualifications of the person. Pero hindi raw magiging epektibo ang Witness Protection Program kung walang tiwala ang mga lumalatad na testigo sa mga otoridad. Yung tiwala yun is also a function of yung bang mga may kasalanan, napaparusahan ba? Yung mga whistleblowers, sana naman bigyan naman ng lunas yung kanilang sinasabi by prosecuting and putting in jail the criminals na isinumbong nila. No? That partly solves the problem of the threats to them. And moreover, it breaks the cycle
of impunity, the cycle of crime, the cycle of non-prosecution and non-jailing of criminals. Buhay at kaligtasan na naging kapalit ng kanilang mga revelasyon. May katotohanan man ang kanilang mga sinasabi o patutunayan pa lang, nararapat lang na sila'y pangalagaan. Ako si Jig Manikad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Isa ang Sitio Damayan sa itinuturing na pinakamahirap na barangay dito sa lungsod ng Maynila. Dito ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente ay ang pangangalkal ng basura at ang pag-uuling. At dahil sa labis na kahirapang yan, dito rin mismo matatagpuan ang pinakamaraming mga kabataang malnourished. Bibigyan kita ng 1 milyong piso kung makikipag-lips to lips ka sa palaka. Makipag-wrestling sa buhaya. Magpabitin pati warik. Rola, bilisan mo! Matulog sa kamao. Ang gusto mo pa ng 1 million? Katok na! Tok, tok, tok! Tuwing linggo, bingo ng gabi. Bilyong piso ang inilaan para sa supplemental feeding program ng pamahalaan. Tiya sa atin kung tamang sagot ito sa lumalalang problema o pantawid gutom lang sa kumakalam na sikmura ng maraming Pilipino. Ilan lang sila sa mga mukhang sumasalamin sa matinding kahirapan. Para sa kanila, isang malaking biyaya na ang makakain ng isang beses sa isang araw. Okay mga bata, pila na kayo. Pumila na kayo ng maayos at Maaga pa nang maabutan naming nakapila ang mga batang ito. Kanya-kanyang bitbit ng plato o kaya'y baso. Lahat nag-aabang sa isang sandok na lugaw na ipinamimigay. Yung ibang nanay naman na maliliit ang anak, i-guide naman sa pila. Baka mabalik. Ano ho yung timpla niyan, Manong? Bali, bawang sibuyas lang po, tapos sasakutya ko lang yung manok sa itlog. Nilagaw na itlog ng pugo. May pugo. Saka manok po. Manok, hinimay-himay na manok. Sandok lang lahat, Manong. Mahigit 200 pamilya sa Sitio Damayan, Tondo, Maynila ang namumuhay sa matinding gutom at kakulangan sa nutrisyon. Dahil hindi pa naabot ng supplemental feeding program ng gobyerno ang lugar, tulong-tulong muna ang mga kalapit barangay sa mga residente ng Sitio Damayan. Ilan yung mga hindi nabigyan? Ilan kayo? Madami? Nagkulang. Sa kasamaang palad, kinulang ang lugaw para sa mga nakapilang bata. Hindi lahat naambunan ng grasya. Titiisin na lang muna nilang huli ang gutom, tulad ng nakasanayan na nila. Sa Sitio Damayan ko nakilala si Aling Mercy. Magtatanghali na pero wala pa siyang isasaing. Yan, nagtitinda po yung asawa ko pag naghihintay lang kami ng uwi niya. Katulad ngayon, wala pa kami sinaing. Dahil inaano yung budget namin. Di siya magkanda-ugaga sa pagbabudget sa 20 pesos na panggasto sa maghapon. Pagbag o mga tira-tirang pagkain ang kadalasan nilang kinakain. Di alintana kung masama ito para sa kanilang kalusugan, mairaos lang ang matinding gutom sa araw-araw. Eh, bahala ng Diyos kung kami ang maswertihan. Diyos na lang nakakaalam. Ang bunsong anak niyang si Rodmer, 3 taong gulang na pero wala pa halos 8 kilo ang timbang. Sugat-sugat ang balat at mukhang binubulati ang tiyan sa laki. Pero hindi ito mapagtutuunan ng pansin ni Aling Mercy dahil 6 pang anak ang kailangan niyang pakainin. Yung mga tira-tira nila. Oo. Yan, Ilan ho? Ilan ang pinapag, ano nyo? Ilang piraso? 3.
Isa ang Sitio Damayan sa itinuturing na pinakamahirap na barangay dito sa lungsod ng Maynila. Dito ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente ay ang pangangalkal ng basura at ang pag-uuling. At dahil sa labis na kahirapang yan, dito rin mismo matatagpuan ang pinakamaraming mga kabataang malnourished o yung mga kulang sa timbang at sa nutrisyon. Sa maniwala kayo't sa hindi, 10 taong gulang na ang batang si Julius. Pero sa payat at liit niya, mapagkakamalan siyang 6 na taon lang. 16 na kilo ang kanyang timbang. Kulang na kulang para sa kanyang edad. Dapat sanay nasa 23 kilos na siya. Sa timbang niya ngayon, sa edad niyang 10 taon, talagang lowest, saka maliit siya. Ang timbang niya 16 lang. Karamihan ng tinitimbang namin sa 10 years old ay umaabot ng 20 pataas pa. Bukod kay Julius, marami sa mga batang naninirahan sa lugar na ito kulang din sa timbang. Kung may pagkain man sila, di pa rin daw sapat ito sa pagbuno sa nutrisyong kailangan ng kanilang murang katawan. 19% ng mga Pinoy o tinatayang 3.4 milyong pamilya ang nakaranas ng gutom sa nakalipas na 3 buwan ayon sa SWS survey. Kaya agad umaksyon ang pamahalaan. Kamakailan mahigit 6 na bilyong piso ang inilabas na pondo para sa Food for School program ngayong taon. Sa ilalim ng programang ito, mabibiyayaan ang mga batang mag-aaral ng 1 kilong bigas araw-araw. Ang mga nasa daycare center naman, bibigyan ng hot meals at gatas. Isa ang daycare center na ito sa Taguig sa mga nabiyayaan ng programa. Sa isang buong school year, pinapakain ng hot meals ang mga bata rito. Yun ang nasa General Appropriations Act. Ang Congress instructed us to provide milk and hot meals for the children. Yun ang goal namin, to provide 1/3 of the recommended daily allowance for calories dun sa mga bata. Madalas di nakakaubos ng binibigay na pagkain si Andre. Ikaw ay masaya kung malata. 6 na taon na siya, pero 16 na kilo lang ang timbang. Madalas matamlay daw ito sa klase. Ibang mga classmate niya, nagtatayuan, naglalaro ng mga toys. Bukod tanging siya lang yung talagang kung saan nakaupo, doon lang siya talaga, hindi siya tumatayo talaga. Sakitin si Andre ayon sa ina. Matagal na siyang pinayuhang bigyan ng vitamins ang anak, pero hindi raw kayang tustusan ito ni Aling Marilyn. Siyempre, bilan ng vitamins, siya lang talaga yung pagtutuunan namin ng para minsan manumang yung katawan niya, kaso talaga wala. Halos 3 taon nang ipinapatupad ang supplemental feeding program ng gobyerno, pero hindi lahat naaabot ng programang ito. Limitado lang din ang panahon ng pagpapatupad sa proyektong ito. It's planned to be all year round. Pero of course, ang funding kasi natin ay calendar year. So hanggang December lang talaga yung budget. Hindi sapat ang programang ito sa pagtugon sa lumalalang pagkagutom ng ilang mga Pilipino. Ayon sa isang eksperto, mababa ang supplementary feeding kung hindi sincero na dudugtungan ito na magkaroon ng mga trabaho ang mga tao. Kasi yun na yung magsusustain eh. Hindi rin daw sapat ang mga pagkaing ipinamimigay. Hindi naman sapat yun kasi minsan kung bigas yung iuuwi, i-share pa yun sa pamilya niya. Diba? So hindi lang naman talaga siya yung kakain. Aminado naman dito ang gobyerno. Hindi naman daw ito pangmatagalang solusyon sa problema sa gutom at malnutrisyon. Dahil hindi naman pwede na taon-taon for the next 20 or 30 years ay bibigyan natin sila ng feeding program. Hindi. This is a temporary solution habang ang socio-economic condition natin ay nag-i-improve, umuunlad. Planong pangmatagalan at totoong solusyon ang kailangan daw sa problema. Kung long term ang hinahanap natin, bigyan talaga ng trabaho yung mga tao. At
yung sweldo nila sa trabaho na to dapat yung nakabubuhay. Pilit naman daw tinutugunan ito ng gobyerno. Livelihood programs, and this is what TESDA is undertaking in the depressed areas of Metro. And on that aspect, we have already trained a lot of people. TESDA has, in last year's training program, has trained almost 1 million people. Pilit naman daw tinutugunan ito ng gobyerno. Bilyong-bilyong piso ang inilaan para sa feeding program para ngayong school year. Mahigit 5 bilyong piso sa DepEd, mahigit 1 bilyong piso naman sa DSWD. Pero sa tinagal na round ng mga ganitong proyekto, tila hindi pa rin nararamdaman ang epekto. Sa statistics, lumalabas pa rin na marami pa rin ang unemployed o dumadami. Hindi lang marami kundi dumadaming unemployed. Bakit ang gutom? Bakit tumataas pa rin yung tantos o yung rate ng nagugutom? Tila tumitindi ang problema sa gutom at malnutrisyon ng milyong-milyong Pilipino. Sa lalong madaling panahon, makitaan sana ng konkreto at tamang kasagutan ng pamahalaan ang problemang ito. Para hindi lang pantawid gutom ang gawing solusyon sa kumakalam na sikmura ng mga Pilipino. Ako si Connie Season at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo o balita, maaari kayong tumawag sa aming numerong 982-7777, local 1424. Maaari rin po kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo po kaming muli hanggang sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jig Manikad at ito ang Reporter's Notebook.